Yo! Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi naman dapat natin pinag-uusapan. Pero pag-uusapan pa rin natin kasi wala tayong mapag-usapan. Ang galing! Minsan ba nakaka-encounter ka ng ibang tao na hindi naman siya kagwapuhan, hindi naman siya kagandahan, pero kapag siya na yung nagsalita, parang willing kang makinig sa kanya. O kaya yung mga tao na-a-attract niya ng madalian. Maaaring gwapo siya or maganda siya, pero hindi yun yung naging dahilan para maging interesado ka sa kanya. Ang tawag doon ay charisma. Pag sinabi kasi natin charisma, ito yung personality ng isang tao kung saan na-attract niya yung ibang tao. Madali niyang nai-impluwensyahan yung ibang tao. Nirerespeto mo rin itong taong to nang hindi mo namamalayan kahit pa wala naman siyang naibibigay na value sa'yo. Kaya ngayon sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba magkaroon ng charisma. Okay, simulan na natin. Paano nga ba magkaroon ng karisma? Una, maging malinis kang tingnan. Sa pananamit, sa itsura. Kapag malinis ka kasing tingnan, mas nagtatagal yung paningin sa'yo ng isang tao. Mas madali mong ma-attract yung ibang tao. Kahit hindi ka gwapo, mas willing silang makipagrelasyon sa'yo, willing silang makipagkaibigan sa'yo. Hindi pa natin pinag-uusapan yung behavior natin pero isa yun sa mga magagandang puntos para magkaroon ka ng karisma. Mas nagiging interesado kasi yung ibang tao sa'yo kapag malinis kang manamit, maalaga ka sa katawan o sa itsura mo. Next tip para magkaroon ng karisma ay contact. Siyempre, kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, tumingin ka naman sa kanya. Hindi yung habang nakikipag-usap ka sa kanya kung saan-saan ka nakatingin o kaya nakatingin ka sa langit, nakatingin ka sa kisame. Sa tingin mo, nakakapag-build ka kaya ng magandang personality doon? Hindi, di ba? Hindi naman kailangan na sa lahat ng oras kapag nakikipag-usap ka sa isang tao ay tumingin ka sa kanya. Hindi naman ganon. Kahit minsan, malingat ka ng konti kapag iniisip mo yung sasabihin mo. Pwede yung ganon. Huwag lang yung sa buong conversation mo ay kung saan-saan ka talaga tumitingin or hindi ka talaga makatingin sa kausap mo. Kahit pa hindi ka nagsasalita, basta meron kang kausap, tumingin ka sa taong kumakausap sa'yo. Hindi yung habang nagsasalita yung isang tao, nakatingin ka sa cellphone mo. Kawalan ng respeto yan. Yung eye contact kasi, isa yan sa mga non-verbal communication na maraming ibig sabihin. Pwedeng ibig sabihin nito ay yung willing kang makinig sa isang tao. Magaling kang observer. Kaya yung ibang tao kapag nakikipag-usap sa'yo, parang takot silang magkamali, di ba? Pwede rin dito yung confident ka sa sarili mo. Kasi nga, meron kang eye contact. Kapag nagpapakita ka kasi ng eye contact sa isang tao, nakakapagbigay ka sa kanya ng value nang hindi mo namamalayan. Kasi ibig sabihin nito, binibigyan mo ng halaga yung sinasabi niya. Binibigyan mo ng halaga yung isang tao. Kaya bumabalik sa'yo yung ginagawa mo. Nirerespeto ka rin ng ibang tao o kaya naman willing din silang makinig sa'yo. Yung eyes kasi natin, isa sa mga attractive parts ng katawan natin. Kaya nakakapag-build ka ng attractiveness sa sarili mo once na meron kang eye contact sa isang tao. Next tip para magkaroon ng karisma, maging kalmado, magsalita. Paano ba natin na ipapakita sa isang tao na kalmado tayo? Ito ay kapag nagsasalita tayo ng mabagal. Kapag nagsasalita ka kasi ng mabagal, mas mabilis mong maiisip yung mga words mo. May mga taong mabibilis magsalita talaga. Siguro dahil confident talaga sila sa sinasabi nila. Pero may mga tao ring mabibilis magsalita dahil hindi sila confident sa mga sinasabi nila. Binibilisan nila kasi ayaw nilang marinig yung sinasabi nila. Ayaw nilang maintindihan sila ng ibang tao. Kaya nga minsan kapag tinatanong ka ng teacher mo tapos hindi mo alam yung sagot or hindi ka sigurado sa sagot mo, parang gusto mong bilisan yung sinasabi mo, di ba? Kasi ayaw mong maintindihan ka ng teacher mo Pero kung ikaw mabagal kang magsalita, pinapakita mo sa isang tao na alam mo talaga yung sinasabi mo. Confident ka. At mas madali ka kasing kausap para sa ibang tao kapag kalmado ka,
magsalita. Next tip para magkaroon ng karisma, siguraduhin mo na lahat ng sinasabi mo may sense, may laman. Hindi yung basta ka lang makapagsalita, walang preno yung bibig mo. Salita ka ng salita para lang makapagpatawa kahit hindi na nakakatawa yung mga pinagsasasabi mo. O kaya naman basta-basta ka lang nag-share ng opinion mo kahit alam mo na may nasasaktan ka na. So yung mga ganun, walang sense yun, walang sustansya. Kaya hindi ka dapat maging ganyan. Para masabi natin na may sense talaga yung mga pinagsasasabi natin, dapat yung mga nakikinig ay natutuwa o kaya natututo. Kapag may sense kasi yung sinasabi mo, na ipapakita mo sa ibang tao na matalino ka. At ang katalinuhan, ang karunungan, dagdag karisma yan. Dagdag attractiveness. Kaya nga minsan may mga taong matalino pero hindi naman kagwapuhan, hindi naman kagandahan. Pero nagkakagusto tayo sa kanila. Kasi nga, meron silang karisma na naipapakita sa ibang tao, which is yung katalinuhan. At makukuha mo lang yan kapag may sense talaga yung mga pinagsasasabi mo. Next tip para magkaroon ng karisma, gestures. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, siguraduhin mo na gumagalaw naman yung katawan mo. Yung body movement kasi natin, nagbibigay yan ng signal sa ibang tao para makita nila na meron tayong good personality. Pero syempre, kapag magpapakita tayo ng gestures sa ibang tao, yung proper gestures naman, yung tamang gestures para tugma sa sinasabi mo. Hindi yung sinasabi mo paatras tapos gumaganong-ganong ka. Next tip para magkaroon ng karisma, ibalanse mo yung pagiging misteryoso mo at yung sense of humor mo. Dahil hindi naman pwedeng sa lahat ng oras ay may sense of humor ka. Lagi kang patawa. Patawa ka ng patawa sa ibang tao kahit hindi na nakakatawa yung mga joke mo. Hindi pwedeng ganun, di ba? At hindi rin naman pwedeng sa lahat ng oras, tahimik ka lang. Yung tipong hindi ka nagsasalita, hindi rin siya maganda. Kaya dapat minsan tatahimik ka lang kung kinakailangan. Kung kinakailangan mong ipakita yung pagiging mysterious mo. O kaya naman, ipakita mo yung sense of humor mo para matuwa yung ibang tao kung kinakailangan lang din. Hindi rin kasi magandang tingnan kung nagkakasiyahan o nagkakatuwaan na yung lahat tapos ikaw, nakaganyan ka lang. Nakatunganga ka lang. Kahit ngiti, hindi mo man lang magawa. At hindi rin naman kasi maganda kung meron ng mabigat na pinagdadaanan yung isang sitwasyon o yung isang grupo, yung mga tao. Tapos ikaw, magpapatawa ka pa. Ilalabas mo pa yung sense of humor mo. Hindi naman kinakailangan. Magpapatawa ka ng magpapatawa kahit hindi naman nakakatulong yung joke mo. Hindi rin maganda yon, di ba? Kaya yung pagiging mysterious mo, goods yan. At yung sense of humor mo, goods din. Pero dapat mong ibalanse at ipakita lang kung kinakailangan. At yun yung mga bagay na pwede mong gawin para magkaroon ng charisma sa personality mo. Ngayon, gusto mo bang malaman kung paano magkaroon ng sex appeal? Panoorin mo yung video na lalabas dito. Thumbnail pa lang yan. Pero kapag kinlik mo na, yung video na mismo ang mapapanood mo.